predictions ba ang topic? May kilala siya. May kilala akong politiko na can predict. Sige no, Jinro. Baka napanood niya na, Attorney Claire. Actually, ako may kilala akong lawyer. Can predict. Politiko rin, di ba? Naging politiko na. O, yun ba tayo? Pinag-usapan ba natin ni isang tao, Jinro? O, yun. So, partner ganito. Napanood mo naman di ba? Napaka-happy ko, Attorney Claire. Kung napanood niyo po yung predictions, actually, sabi niya may prediction siya. May binanggit kasi siya tungkol sa mga pagbasa ng feng shui para kay PBBM. Dahil New Year po sa atin, ano ba ang tingin natin na hinaharap ni na PBBM, ni Inday Sara Duterte, at ng sambayan ng Pilipino? Okay, hindi tayo para mamulitika dito. Kaya lang syempre, tignan natin, ano ba yung pinipredict ni Attorney Harry Roque? Diba? Ito ba, makakatulong ba? Okay. Sa ikauunlad ng bayan? O maaaring maging panakot? So, yon partner. Ang prediction niya, una ko nadinig kasi, sinabi niya, na parang hindi maganda yung prediction, na hindi maganda yung pagbasa na sa feng shui kay PBBM. Well, alam niyo naman po, masalimuot ang politika. At talagang papatuloy po ang masalimuot na politika. Now, kung kayo po ay naniniwala sa feng shui, ang feng shui ni PBBM hindi po mabuti. So, kapag hindi may magandang mangyayari, kailangang matuwa katulad ng nararamdaman mo, Attorney Harry Roque? It will be the worst period for his life. Yun yung sabi ng mga feng shui masters, no? At ang worst period for his life is second quarter of next year of 2024. So, hindi ko po alam kung totoo yun o hindi. Yeah. Sabi niya dahil siyempre mukhang lalabas na ang balita niya. Di ba? Di ko alam kung gaano ba ka-credible mga sources nito si Attorney Harry Roque na para lumalabas na magkakaroon ng warrant of arrest. Di ba, Angela? Kagabi pa natin pag-usapan to Call 45, hello. Yung tungkol sa pag-issue ng warrant of arrest. Ito ang sabi niya. So, kung itutuloy daw ni PBBM, pero syempre daw, mga first part ng taon, i-deny ni PBBM na meron siya kinalaman tungkol sa ICC. Kasi tingin ko nga, ang aking prediction, itong first quarter, magdi-deny si PBBM na meron siyang kinalaman dun sa mga pangyayari. Isisisi na naman niya yan kay Speaker Romualdez at sa Kamara de Representante. Well, I think, politika ang pag-uusapan, pag politika talaga, mukhang hindi mo naman kailangang hulaan yun. Diba? Yun talaga ang gagawin nun, kahit naman ngayon yun pa naman Diba? Hindi mo naman talaga pwedeng hulaan yun. Pero, behind everything, di mo alam kung anong kinikilos. Diba? Kinikilos niyan. Kasi, nagsimula na yung partner Nagsisimula na yung war. Between the two. Diba? Okay. Pero umalis na siya sa lakas, partner. So, syempre nagkakaroon ng war. May pasaringan na May pasaringan na. Diba? Yung tumiwalag kay PBBM na mga tawag dito, dating mga supporters niya, partner, nung tumiwalag, pumupunta ngayon kay VP Sara. Kumbaga, todo negatibo, no? Mga negative info na hindi natin alam kung verified. You protect everyone. So the equation is you take down, you take BBM out of the equation by withdrawal of support. Hindi na kita kinikilalang presidente, which automatically, VP Sara, by succession in the same constitution, she goes up the ladder and becomes the president of the republic. Very peaceful. Yung mag-attempt dyan na guluhin, the armed forces will come in. But the thing is, people who believe that may clear and present danger na yung presidente ninyo, hindi nyo pa nire-renounce. Ako, hindi ko na presidente. Sara Duterte na yung presidente ko Yung presidente ninyo ay nagdudurog. Hindi ma-explain na pupuyat ngayon sila
Kasi baka lumitaw nga yung video kung totoo. Pa-suspense pa kayo eh. Ilabas nyo kung meron. Lalong yari sila. Di ba? Anong gusto nyo? Magkagulo pa nun? Hindi, ako. Ngayon pa lang, withdrawal ako ng support na. Because kitang-kita na something is wrong with this administration. Nawala na yung trust ko sa kanila. Support kay ako, withdrawal of support kay BBM. Sara becomes my president, di ba? Yun yung ano ko. Okay, yung sa manifesto, may sabihin nyo lang, doon sa comment section, sa dito, pagka pinost ko to, kung ano kayo magsasign. The manifesto is a withdrawal of support. We seek redress by exercising our sovereign will. That we, the Filipino people, effective immediately withdraw support for the President Ferdinand E. Marcos Jr. for betrayal of public trust. And we recognize BP Inday Sara Zimmerman Duterte as the President of the Republic of the Philippines by way of succession pursuant to Section 8, Article 7 of the 1987 Constitution. In God we trust. I sign. So ayun, ipoposto yung gusto pumirma kayo. Kung ayaw nyo, wag, walang pilitan yan. Control, pirma na rin kayo. Manifesto of support ng taong bayan? Ito yung mga taong alam natin may ginagawang krimen through social media. Tingin ko dapat ito mapahuli na. Gawan to ng paraan ng gobyerno kasi definitely he is inciting a rebellion. Ano yung inciting to rebellion? Pinag-usapan na natin ito dati. Under Article 138, the penalty of prison mayor in its minimum period shall be imposed upon any person who, without taking arms or being in open hostility against the government, shall incite others to the execution of any of the acts specified in Article 134 of this code by means of speeches, proclamations, writings, emblems, banners, or other representations tending to the same end. So ano yung Article 134? Article 134, rebellion or insurrection. The crime of rebellion or insurrection is committed by rising and taking arms against the government for the purpose of removing from the allegiance to said government or its laws, the territory of the Republic of the Philippines or any part thereof, of any body of land, naval or other armed forces, or depriving the chief executive or the legislature wholly or partially of any of their powers or prerogatives. Dito sa sinasabi nilang pagpapagawa ng manifesto, hinihikayat na yung mga tao para maisagawa itong binabalak nila sa pamamagitan ng manifesto at sinasabing wala na silang support sa presidente at ang gagawin na nilang presidente ay si VP Sara. This is definitely inciting a rebellion. Ano pa ang ginagawa ng gobyerno? Maliwanag ang sinasabi ng taong ito. He is committing a crime. No? Mga negative info na hindi natin alam kung verified ang pinapasabog nila. So sabi ko nga mga kayubi, tayo kasi ngayon, we have to be cautious. We have to be careful kung ano yung dumadating sa ating info. Diba? Dapat lahat ito verified. Okay. Diba? Totoo. Kasi partner, imagine mo, anong prediction? Basahin nyo rin mga kayubi ha. Ano nyo rin, panoorin din, Attorney Claire, no? Basahin nyo rin kung paano ba mag-predict. Hello, Allen Ronas. Paano ba siya mag-predict? Ang sabi niya ganito, hindi daw magiging okay ang kalalagayan, siguro ng administrasyon, ni PBBM, itong taon na to. Hindi ko matandaan kung second quarter eh. So, ngayon, ang sabi niya, hindi niya alam kung magiging totoo ito. Pero, ang sabi ni Harry Roque, kapag ka daw itinuloy ang pagpapatuloy no, sa ICC sa pag-iimbestiga, malamang daw magkagulo. Pero sa mga nakikita kong mga pangyayari, baka nga hindi magiging mabuti kay PBBM lalong-lalo na sa second quarter. Bakit? Kung tama yung mga naririnig ko,
na talagang nagbagong isip ni PBBM tungkol sa ICC at talagang may plano siya ngayong ibigay, hindi lang si PRRD, kung hindi pati si BP Sara sa ICC, abay tingin ko magagalit ang sambayanang Pilipino. Yun yung partner eh. Imagine yung mga kayubi, tayo, ang dami na nating problema. Katulad pinag-usapan natin kagabi. Tapos ang gagawin mong prediction is dahil lang sa pagpasok ng ICC, magkakagulo na yung buong bayan. Kanino ba tayo nabubuhay? Nabubuhay ba tayo para sa bayan natin? Nabubuhay ba tayo para sa ikagiginhawa ng buong sambayanan, partner? O nabubuhay tayo para sa iisang pamilya? Okay. 'Di ba? Kasi ang mga sinasabi ngayon, mga kayubi, hindi naman, I have nothing against the Dutertes. I have nothing against PBBM. Actually, hindi naman sila yung binoto ko eh. Oo, attorney. 'Di ba? Actually, partner, nung bago to, sasabihin nila, kasi nung magkakampi pa yung dalawa na to, syempre, minsan meron tayong pupunahin. May pupunahin ako against PBBM. Kasi pinupuna ko yung Maharlika Investment Fund nun, partner. Pinupuna ko yung presyo ng bigas. 'Di ba? Pinupuna ko yan. 'Di ba? Dito, kahit dito sa program natin, anong sabi nung iba, partner? Definitely hindi mga kayubis daw. Yung iba, ay, yan si Atty. Claire, dilawan. Ha? Ayun na, yun ang basa. Porkit binabatikos ko yung Maharlika Investment Fund. Dilawang ka daw. Actually, hindi ko na siya binabatikos. More on, ina-analyze ko lang siya. Diba? Inaano ko rin, pinupuna ko rin, bakit ganito, bakit ganyan? Diba? Oo. Dilawan ka na. Oo. O pinklawan ka na. Ngayon naman, na ina-analyze natin yung patungkol sa ICC, ano man sabi, partner? Makatambalos-los yan. You can see, para ang hira, sa atin, di ba, pag nag-a-analyze lang tayo, tapos against dun sa iniidolo na isang tao, para po kumakampi ka na dun sa isa. Di ba? Yun ang datingan eh. Yun ang dating. Oo, kapag sa mga kababayan natin, kapag binabatikos mo yung isa, hindi, dito yan. Pero, partner, I have to be frank to my kayubis. Hindi po ako uniteam. Okay. Di ko sila binoto. Pero sinabi ko nga sa inyo, since nandito na to, hinalal, I have to give my support, all my support to the leaders na elected. Okay. Di ko kayang i-push yung kandidato ko before kasi wala siya. Wala siya authority. So, lahat ng ibibigay kong support ay dapat sa otoridad. Yun sa may authority. Diba? Yun eh. So, wala naman mangyayari sa akin kung pupunahin ko ng pupunahin ito kasi gusto ko yung dati kong kandidato. Hindi yun yung point. Exactly. Diba? Ang point na natin ngayon, dahil nahalal kayo, pupunahin namin kayo for the country. For the people. Tama o mali ang ginagawa. Okay. Yun. So, ngayon, ang sa akin, diba, mga kayubi, tayo dapat magkaisa, hindi para sa iisang tao. Hindi para sa isang iniidolo natin. Kung maka-PBBM kayo, wala tayong magagawa dyan. Fine. Kung maka-Duterte kayo, Fine. it's fine. Diba? Pero we have to be critical. Kasi yung pag-aaway nila, na wala naman tayong kinalaman, diba? Nadidivide eh. Oo, nagkakawatak-watak tayo. At ang masama, ito mga supporters na ito na die-hard, partner. Die-hard na para bang, dapat ito maupo. Dapat ito maupo. Kasi may napapakinabangan sila. Yun lang. Diba? So, ito dapat. Kasi pag ito ay naituloy, delikado tong isa. Baka mawala ako sa posisyon. Ganun yung iba. Diba? So, yun sa akin, partner. We have to think, we have to be cautious. Ano ang sinasabi ng kabilang partido at ng kabilang partido? Ang merienda ko. Sarap yan. Hindi sa'yo na yan lahat. Araw-araw. Monday, Tuesday, Wednesday. Sunday. Isang linggo. Pag-ibig. Pulburo. Okay? Sarap yan. Sarap yan. Thank you po. Kainin niyo. Mabubusog ba ako sa information binibigay nyo? Diba? Masusolusyonan nyo ba yung issue about corruption? Diba? Mai-issuean nyo ba yung tungkol sa problema sa AMLA? Hindi eh.
Bakit hindi kayo gumawa ng solusyon? Diba? Kayo mga leaders kayo, tama na siguro muna yung away. Bagong-bagong taon, actually, katatapos lang Pasko. Parang hindi nyo naramdaman kung anong meaning ng Christmas eh. Diba? Tapos yung mga predictions pa to partner, actually, siguro nga bombarded ako ng news. Bombarded ako ng mga info. Na yung iba hindi verified. Ang dating sa akin, hello Maria Nanale, Raz Ehart. Ayan, sabi niya, wag maging fanatic. Maylin, Pero sabi ko sa Maylin. Sabi ko, Amika, I like your being objective the attorney Claire. Okay. Yun na sa akin, partner. Kasi, wala naman masamang tinapay sa akin yung both parties, partner. Okay. Actually, ito nga sabihin ko, nung panahon na nangangampanya si Presidente Duterte, Pangulo, lahat ng kasama ko sa bahay, lahat yan, naka-t-shirt ng Duterte. Oo. Galing. Oo. Ibig sabihin, gano'n naman, di ba? Kaya siyempre, meron kang ginugustong kandidato eh. Oo. Pero after the election, bayan na tayo. Oo. Yun na yun. Itabi na yung mga paksyon-paksyon. Oo, itabi na yan. Di ba? So, in other words, partner, saka wala akong pinapalagpas na speech ni Pangulong Duterte noon. Talaga, attorney. Kahit puyat ako. Bilang mo rin yung mga ano niya. Kahit naghihiring ako sa sa Iriga, pag may TV doon, at that time yun yung kampanyahan eh. Talagang tuwan-tuwa ako sa kanya. Sabi ko, this is the man. Diba? Okay. Yun. So, ngayon, ang prediction is ganito, partner. Magkakagulo kapag sinerve daw ang warrant of arrest. Kapag tayo nakipagtulungan, lalong-lalo na para ma-serve ang warrant of arrest laban kay FPIRD at saka kay Inday Sara, natural. Gaya ng sinabi ni Manang Aimee, talagang yan po ay gulo. Gulo po yan. At kapag yan po ay nangyari, talagang hindi magiging mabuti para kay PBBM ang second quarter of this year. Or kung itutuloy yung ICC, unang-una, prediction ni Atty. Harry Roque. Unang tanong, kailan ka pa natutong mag-predict? May course ba dito? Kasi kung may course dito, partner, Mag-enroll ako. Sabay tayo. Gusto ko yan. Diba? Para ma-predict ko agad kung ano mangyayari. Oo. At masabihan ko yung mga leaders, pwede ba iwasan nyo to? Para namang maging maganda yung Pilipinas. Exactly. Diba? Saka hindi ko masyadong ipapakita ko yung negatibo na parang nanghihikayat pa ako ng ibang tao na, dapat magkagulo to. Kasi pag ganito ginawa, dapat magkagulo. Ano to? Gaslighting? Ano to? Encouraging? Tama ba? Right word ba? Mocking? No. Hindi eh. More on inciting? Inciting. Okay. Diba? Oo. Kasi mind setting? Parang pag yung mga tao, Mindsetting, attorney. hindi siya nag-isip. Ang akala mo, ang dami ng taong ito ang iniisip sa pang-araw-araw. Correct. Na kapag pumasok ang ICC dito, gulo ang buong Pilipinas. Pero si PBBM magdi-deny-deny hanggang gagalawang DOJ, makikipagtulungan, gagalawang pulisya kapag nagkaroon ng warrant of arrest at isuserve yan, baka hindi lang kay FPIRD, kung hindi kay BP Sara na rin. Pag nangyari po talaga yan, gulo. Hindi ko po sinasabi na magkagulo tayo. Ang sinasabi ko lang, pag yan ay nangyari, talagang magkakagulo. Atty. Harry Roque, di mo ba nakikita yung nahihirapan mga jeepney driver ngayon? Exactly. Dahil hindi makapag-members Diba? ako. Inisip nyo ba kung magkano ang sinasabing membership fee para sumama ka sa union, sa kooperatiba pala, sorry. Sa kooperatiba. Para sa consolidation. Ayon sa isang driver partner, 37,000 pesos. Pesos. Ang bayad Isa, attorney. sa membership fee. Kaya ba ng isang driver yan? Nako. Pinroblema nyo ba yan, Atty. Harry Roque? Naisip nyo ba yan na mas dapat problemahin nung ibang mga jeepney driver at nung pamilya nila? Ito. Kaysa pagpasok na ICC.
'Di ba? So, kung inape-predict mo na magkakagulo, ilang tao na ba? Ilang porsyento ng populasyon ang napredict mo na sasali sa panggugulo? So sa tingin ko, magkakamali sila, no? Kung ang tingin nila ay wala nang suporta ang taong bayan. Aalma ang taong bayan. At kaya nga ang hinaharap niya, parang nagtutugma dun sa sinasabi ng feng shui. Kapag itong pagtutulungan nito mangyari sa mga more or less second quarter ng taon, gulo. Kapag may ICC. Tama. Di ba? Actually, partner, kayo mga kayubi, tignan nyo lang yung ganitong klaseng pananalita kasi, sabi ko, mina-mindset tayo na kapag itinuloy Oo, may mangyayaring ganito, Attorney ng Claire. gobyerno. Halimbawa, kasi hindi ba naman natin talaga alam, partner, kung ano mangyayari sa ICC, di ba? Ang sa akin, partner, pinangungunahan nyo ba para hindi kumilis yung gobyerno at parang takutin na kapag ito ginalaw nyo? Kasi ganito, partner, may isang vlogger, di ko alam kung napanood nyo. Retired captain. Parang batch 83 sa PMA. Ang sabi niya, pag ginalaw si Pangulong Duterte, pag ginalaw si VP Sara, at ginalaw ang SMNI, magkakagulo talaga. Diba? Ang sa akin, anong gusto niyo ipanawagan? Kung nagba-vlog kayo, syempre may nanonood sa inyo. May followers yan, Attorney May followers Claire. kayo Oo. Diba? Hello, Nov Ogral. Ayoko kasing mamiss kasi baka mamaya mamiss ko, hindi ko mabate. Diba? So, sabi ni Acdictus Rex, social engineering. Uy, malalim yan. Paki-explain mo. What is social engineering? Para nagbubuo-buo, structuring. Pwede, Yan. pwede. Ayan, sabi ni Tatay Amik, tataas na naman ang mga pangunahing bilhin. Tama ka, na kayang bilhin ng mga may hirap for daily survival. Sardines, noodles, canned goods, bigas, saan na pupulutin ng pitas. You're correct. You're correct, Tay Amik. Itong ginagawa nilang pag-create ng virtual, ng imaginary fear among us na maaaring magkagulo pag may ganito. Partner, pagdating talaga sa ekonomiya yan, nakaka-apekto yan. Di ba nila yun naiisip? Correct. Kaya ang tanong ko, sino ba ang pinoproteksyonan ni Attorney Harry Roque? Yung bayan ba? O yung... Na dati kang human rights lawyer? O isang pamilya lang? Kung totoo lang, partner, napapasok ang ICC. Kung totoo, halimbawa, sige, kung totoo. Hindi ko mapipredict. Hindi ako kasing galing ni Attorney Harry Roque mag-predict. Diba? Kung papasok lang, at alam yung walang kasalanan, bakit matatakot? Ba't matatakot? Philippine President Rodrigo Duterte says he has no problem being held responsible for his war on drugs. He says he's willing to face charges and even jail time. Kaya kung mamatay ka kasi galit ako sa droga. Yun ang sinasabi ko. Kung yun ang sinasabi ko, dalhin ninyo ako sa korte para ikulong. In the first place, noon nyo pa sinasabing wala. Di hayaan. Ba't nyo... Di ba sa akin, anong dapat yung ikatakot? Kung ayaw nyo matuloy, di fine. Sabi natin, di ba? Kung hindi naman talaga matutuloy. Kung matutuloy, may dapat kayo ikatakot. Sabi nyo, kompleto kayo ng records. Wala naman kayong pinatay, di ba? Wala. Tama, Attorney. So, anong dapat ikatakot? Mr. Duterte's war on drugs is being investigated by the International Criminal Court. Nearly 6,000 killings have been reported since he launched a crackdown on drugs in 2016. So, partner, tanda natin. Harry Roque is a lawyer. Yeah. Kung meron kayo naging problema sa naging decision dati ng Supreme Court, partner, kasi nilinaw naman to ng Supreme Court. Sinabi na lahat ng mga lahat ng activities or nangyaring insidente prior to the withdrawal
ICC has the jurisdiction. Oh, see? Ayan. Na-decision na ito during the time of President Duterte. Kung meron kayo naging issue sa naging decision ng Supreme Court before, bakit hindi kayo nag-file ng motion for reconsideration? Ayun. To question that. Diba? Tama. May decision yung Supreme Court eh. Diba? Ngayon, depende na yan sa gobyerno kung susundin ba nila yung sinabi ng Supreme Court. Diba? Kung wala naman mag-motion for execution. Correct. O di wala rin kikilos. Oo. Sabi ni Addictus Rex, Attorney Claire, political social engineering, an attempt to influence minds on a massive scale. Wow. So, hindi na tayo inciting to a rebellion or inciting a rebellion or sedition. Gagamitin natin yung word ni Addictus na political social engineering. Yan. Pero syempre, pag criminal case, yun pa rin. Inciting a rebellion. Sabi ni Jocelyn, Ayoyama. Hello po, kung halimbawa na ayaw nila kay PBBM, okay lang, pero wag niyo pong gulihin ang mga taong nananahimik. Yes, true. Diba? Ang nangyayari, partner, kasi ganito. Parang, sundin nyo yung gawin namin, ayaw namin to. Ba? Wag nyo ituloy yung ICC. Otherwise, magkakagulo. Ha? Actually, hindi itong pinaka-concern ng buong Pilipinas ngayon eh. Yung sa mga Diba? Jeep. Pagtaas ng inflation. May darating na inflation. Oo. I mean, may sigurado inflation na darating, sinabi, di ba? So, partner, ang dami nating mahihirap na kababayan na hindi ito ang problema, ICC. Itanong mo dyan, sa kalye, payag ka ba na makapasok ang ICC? Di nga nila alam yan eh. Ano ba yung ICC? Diba? Yan ang unang tanong ng taong ba, ano ba yung ICC? Oo. Ang may concern lang dito, yung pamilyang apektado. Nangyayari. Again, another word, partner, for mind conditioning, mind setting is mental conditioning. You're correct. Ronaldo Sarondo. Inaano mo na yung isip ng taong bayan no? Ronaldo Sarondo. I-claim kitang pinsan kita, ha? Ay, Claire. Ayan. Sige. Content Sabi ni trivia. Kuya Amik, for me, attorney, I'm not worried dahil PRRD already knows the consequences of his action. Kaya sabi niya, he's willing to offer life honor and presidency. Kaya go lang ICC ako dyan. Yes, diba? Sabi naman niya, kaya naman niya ipagtanggol kasi lawyer siya. VP Sara is a lawyer. O di, iangat niyo na rin si Senator Bato. Diba? And, ano sabi ni Senator Tolentino? He's willing to represent Senator Bato. Magta-trial lawyer na tong si Senator Tolentino. If ever. Diba? Kaya sa atin lang, partner, ay mga kayubian, partner, marami pa tayong dapat na pag-isipang solusyonan. Kesa itong pinipredict ni Attorney Harry Roque. Ang dating kasi sa akin, nung kay Attorney Harry Roque is nag-iingay. Para makuha yung gusto. Andun yung... tigilan ng ICC. Kasi kung ako nakikinig sa kanya, nanonood Attorney Claire, hindi prediction ang dating sa akin eh. To the word na, yung mina-mindset niya ako na, pag nangyari to, itong pwedeng posibleng mga maganap. Oo. Diba? So, ang dating sa akin, huwag niyong gagawin yan kasi itong mangyayari, magkakagulo. May threat. Yun. Diba? Attorney Claire, pinapangunahan niya na. So, yun, diba? Ang sa akin lang, partner, as a lawyer, di ko alam kung anong trip ni Attorney Harry Roque this time. Diba? Oo nga. The way I see it, you're protecting few people. You're not protecting the country because sinasabi mo nga na pag nagkagulo, maaapektuhan ang ekonomiya. Gusto mo ba yun? Okay? So yan po ang aking mga prediction. Paano naman po ang ekonomiya natin? Well, lahat po yan nakadepende sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Pilipinas. Kung talagang magbabanggaan ng puwersa po ang Marcos at Duterte, syempre, down na naman economy. Diba? Diba ikaw nga ang dapat na mag-advise as a lawyer na wag gawin. Wag gawin manggulo. Hayaan natin ang gobyerno kumilos. Kung ano sa tingin nila,
yung tama. Di saka lang tayo mag-criticize kung mali. Correct. Pero to create a fear, it's wrong. Oo. Tama. Diba? It's wrong. Ayun. Kahit kabaro kita as lawyer, hindi ako kakampi sa ginagawa mo. Correct. Ayan. Diba? Hindi mo pa na ano yung Attorney Claire? Hindi ko China predict. Ito, prediction ni prediction ni Harry Roque. Okay, ito. Sabi niya ganito. Dapat daw, hindi kasi pinag-usapan yung Taiwan Yun ang dinig ko. Sabi niya, hindi naman daw magkakaroon ng gera kasi sa Taiwan nga, hindi naman daw parang hindi naman lulusob yung China. Parang ganun yung dating Pero ito kasi yung nagpukaw ng attention ko sa sinabi ni Atty. Harry Roque. Dapat doon sundin natin kung ano yung ginawa ni dating Pangulong Duterte sa relasyon sa China. Kumbaga, merong agreement. Ano bang agreement? Pabor ba sa atin yung agreement o pabor sa China? Pinaglalaban na West Philippine Sea. Well, nagsalita na po si PBBM. Sabi niya, hindi gumagana yung ating estilo na iyak tayo ng iyak. Na ayan si China, binubuli ako, itigil na magbubuli. Walang effect. So sabi niya, kinakailangan ng change in paradigm. Well, ako po, ang change in paradigm ay bumalik tayo kung ano yung meron tayo nung panahon ni Presidente Duterte. Ano yun? Nagkaroon ng kasunduan na status quo tayo pareho. Kaya naman umaalma ang China dahil nagdadala tayo ng repair materials para sa Sierra Madre sa Ayungin. Kung pagkain at tubig lang idadala natin at walang galawan, walang improvement ng kahit anong struktura dyan sa pinag-aagawang isla, sa tingin ko po, hindi iinit, lalamig ang kontrobersiya dyan sa West Philippine Sea. At sana nga po, sundan na ni PBBM yung kanyang sinabi. Tuparin na niya. Change in paradigm, tigil na, tama na ang pagdinig sa kanyang mga presidential cousins. Para bang, ang ginawang agreement is, yung sa BRP Sierra Madre, kung pupunta at magpapadala lang ng food, walang problema daw. Nagdadala daw ng repair materials Kaya nagkakaproblema. Anong gustong gawin ni Atty. Harry Roque dito? Lumubog? Nakita mo na yung itsura ng BRP Sierra Madre. Konting-konting bagyo na lang yan Attorney, Rockstradamus ba? Oo, pwede. Oo, the new rock. Ang hirap naman amik banggitin. Rockstradamus. Oo, imagine mo ang mga kayubi Huwag daw magdala ng repair materials. Ano ang gusto niyang gawin doon sa mga taong dun? Kung may butas. Okay lang. Basta maayos ang relasyon sa China. Kasi sabi daw, dapat change of paradigm. So, sundin na lang daw yung dating ginawa ni dating Pangulong Duterte. Na para bang, win-win solution. Na okay lang, compromise. Kung kamukha ng dating ginawa ni Pangulong Duterte. Example nga niya, kung magdadala lang daw ng food sa BRP Sierra Madre, wala daw problema. Iwasan daw ang tension. Nagdadala daw ng repair materials. So, anong balak nating gawin sa BRP? Okay lang naman yung partner. Mabulok doon kapag may sira. Kung bago. Partner. Pagka nga nagbabiyahe ka, ito nga hindi na nagbabiyahe. Pag nagbabiyahe ka nga, di ba, kailangan mo nga parang every now and then, chine-check up mo. Correct. Ito sa tubig to nandoon, partner. Ano ba? Sabi ni Master Pogi, pabor kay Digong at Duterte. Naman, yun naman. Obvious. Hindi naman nagpapaka-plastic doon si Atty. Harry Roque. For Duterte siya. Hindi ko lang alam if for the country siya. Hindi ko lang alam. Kasi definitely for the Duterte siya. Wala naman doon masama. Partner, syempre, naging kaibigan mo naman. Close naman sila ni VP Sara. Syempre, pagtatanggol mo. Pero, di ba, ang pagiging Pilipino, hindi lang para sa isang pamilya. Dapat makabayan ka. Correct. Sabi ni Thomas Tito, no worries, US-Asian allied will help and protect Pinas. So, ayan, maraming salamat. At ako po si Radyo Man, Johnny Pahilanga. Okay. Hanggang bukas mga kayubi, magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.